Sa wakas, heto na, PRRD panalo na. ICC judges kinumpirma na 3 judges umatras na. Good news, tagumpay. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito sinabi ni pangalan nito ni Panelo, punto by punto talaga eh. Oh. Let's bring... Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay. At isa dyan ang ating idol na si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. One News anchor Angela Lagunsad Castro has been in the Netherlands since this weekend. Angela, can you give us a run-through of what happened so far? Hi, Seth and Sean. I'm here right now at the International Criminal Court in The Hague, Netherlands, wherein the confirmation of charges of former President Rodrigo Duterte is happening right now. Day one, actually, no, nagkaroon po ng, of course, yung House rules muna, no, nagsimula ang hearing, and then reading of charges, and of course, opening statement from the prosecution, from the counsel of the victims, and of course, happening right now, yung opening statement from the defense. But right now, before we proceed, kasama ko ngayon, Ces and Sean, si Attorney Sal Panelo, ang miyembro ng Filipino Legal Council, ni former President Rodrigo Duterte, para bigyan tayo ng kaunting pahayag doon sa nangyari kanina. Attorney, ito po. Good morning po sa inyo. Actually, good afternoon na dito pala sa The Hague. So, what is your reaction doon po sa naging opening statement, most specifically ng counsel for the victims? Yung pong mga sinabi ng abogado ng mga biktima, pati na yung prosecutor, yun ay parang paulit-ulit na propagandang matagal na nilang naratibo yun. Na batay sa haka-haka, batay sa hearsay na tinatawag, batay sa mga aligasyon na wala namang ebidensya. Well, Attorney Butuyan reiterated there in his statement how powerful the Dutertes are, stating na ang Vice President ay mismong anak ng Pangulo, na may intensyon na tumakbo sa pagiging Pangulo. Mga anak niya ay nasa politika din, na kapag hindi na confirm ang charges ay delikado ang buhay ng mga biktima ng war on drugs. Your thoughts on that? Unang-una, irrelevant naman yung kandidatura ni... Grabe naman, parang kung makapagbing delikado ang buhay ng mga naging biktima. Para talagang may gagawin yung mga Duterte sa kanila, no? Huwag kayong mag-alala, ang utak ng mga Duterte hindi utak ng iba dyan. Sila nga binabanata ng harap-harapan eh. Diba? Wala naman silang ginawa. Diba? Sara Duterte, wala namang kinalaman yan dito sa kaso ito. Oo, wala namang kinalaman. Sinasabi niyang makapangyarihan, powerful pa. Sa lahat naman ng makapangyarihan, nakakulong siya ngayon. Oo, tama. Alright, dun po sa naging... Tama, may punto si Atty. Panelo na kung meron pang kapangyarihan ng mga Duterte at si PRRD, bakit nakakulong si PRRD? Diba? Dapat kung meron siya kapangyarihan, dapat hindi siya nakakulong, dapat nasa laya siya. Kayo talaga, kung magsalita, ay nako. Kaunting pahayag na naabutan natin kay attorney lawyer Nicholas Kaufman, in-reiterate po niya doon na kakaibang ang karakter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo po yan, in the sense na kasi si Presidente Duterte mahilig sa hyperbole yung tinatawag. Nag-i-exaggerate siya. At ginagamit naman ng mga kalaban niya yan. Pero palagi nilang tinatakasan yung kabuuan ng kanyang mga payag. Kaya nung ko pa sinasabi, and natuwa naman ako, kinote niya kanina yung sinabi ni Presidente Duterte, na itong prosecution, parang pinapakita lang nila na itong mga sinasabi ni Presidente Duterte, i-enforce yung batas na ang kinahinatan nga yung maraming napatay ang mga pulis. Pero kinakalimutan nila, kasi sinasabi na, siya mismo sabi, patayin nyo. Ano nga sinasabi ng Presidente Duterte. Pero kinakalimutan nila, doon sa SONA, yun ang kanyang policy statement from
Sabi niya, I will support you with all the resources of the office of the president. But if you abuse your authority, there Yun. will be hell to pay. Yun. Yun ang basis niya. Patayin nyo kung ang buhay nyo ay nanganganib. At yun naman ang nangyari. Okay, so far okay sa inyo yung Panelo, yes. a question. Yes, go ahead, Sen. Good, Yes, evening. yes. Good evening to you, Attorney Panelo from Manila. A powerful presentation there by Joel Butuyan, who is counsel for the victims. He said Anong powerful doon? Bias na bias. that truth is the Ang antidote. hirap talaga, no? Kapag talaga sa mainstream, hindi nagiging patas. Ya, buti nga merong social media kung tutusin eh. Di ba? To the virus of impunity. Itong impunity ay kumakalat anya at nagkakaroon ng mga mini Dutertes at Duterte clones. Tanginan yan. Mas maraming clone si Marcos. Oo! Di ba alam naman natin yung kanilang pamilya magnanakaw? Ayan ay nahusgahan na ng korte. O, sino clone ng kanyang pamilya? O, siya. Si BBM, hindi man masasabing diretsong magnanakaw, pero pinabayaan niya ang mga magnanakaw sa gobyerno. Siya ang maraming clones. Clown. Clown tuloy. Pareho na rin. Pareho rin sila. Clown din sila eh. Sila ang pinakamarami. Ang dami nila ha. Hindi lang naman si BBM. Lahat ng mga congressman, clone. Pare-pareho mga magnanakaw ang mga animal. Kaya ang solusyon daw dito, ayon sa kanya, ay ihayag bigyang pagkakataon ang mga biktima na ihayag ang kanilang narrative. Yung sinasabi niyang virus of impunity, I think he's referring to the virus of lies. Yun! They Virus of and he, people like him, have propagated all these years Ayan! against the former president. Tama. Sila ang kailangan bakunahan ng katotohanan at hindi yung patina. Lahat naman kasi ng mga ibinibintang kay PRRD, talagang kasinungalingan lang naman talaga. Masyado lang silang nag-rely doon sa mga video na tinatahi-tahi nila tungkol doon sa sinasabi ni PRRD. Na kesyo kayo, mga kapulisan, ganito gawin nyo sa mga tao, ganito ang gawin nyo sa mga ganito. Pero napakalinaw naman lang sinasabi niya, para sa mga kriminal yun. Diba? Para sa mga kriminal na gusto nyong i-baby. Diba? Ang kriminal ba dapat nyong i-baby? Hindi. Dapat silang parusahan. At sigurado hindi mo naman basta-basta mahuhuli ang mga yan, lalo na kung mga big time. Lalaban at lalaban yan. Alam nga namang lumaban niyang mga yan, tapos yung mga kapulisan, makikiusap lang sa kanila na, please wag kayong magpaputok. Gusto lang namin kayong hulihin. Sumuko kayo ng mahinahon. Huwag nyo kaming awayin. Sa tingin nyo ba makikinig yung mga kriminal na ganun? Siyempre hindi. Alam nyo, huwag na tayong magtanga-tangahan. Nagbibigay ng utos si PRRD para sa mga kriminal, para mapuksa. Kung sakaling lumaban sila sa mga kapulisan, may karapatan ng mga kapulisan na lumaban. Kung paputukan sila, may karapatan ng mga pulis na makipagpalitan ng putok sa kanila. Yun ang sinasabi ni PRRD. At yung sinasabing, kung 100 ang ibawas sa mga militar natin, parang ganun. Halimbawa, inaambush yung 100 militar. Wag naman. Alangan namang tiway na lang yun. Siyempre, hindi. Siyempre, magkakaroon ng bakbakan yun. Siyempre, kung sino yung mga umambush siya, hahantingin yun. Huhulihin yun. Ngayon, sa tingin nyo ba, mahuhuli yun? Mahuhuli yun ng ganun-ganun lang? Yung mga umambush dun sa 100 militar halimbawa? Siyempre, hindi lalaban yun. Di siyempre, makikipagpalitan ng putok ang mga sundalo. Yun yung sinasabi. 'Di ba? Kasi masyado silang nagre-rely na buong akala nila na yung sinabi ni PRRD, pangkalahatan yun na kahit inosente ka, gagawin sa'yo yun. 'Di ba? Mga walang utak. At
ayon din sa prosecution ay may mga insiders sila na maglalahad kung ano ang ginawa doon po sa kapulisan. Mismong mga parte ng DDS halimbawa. Ano po ang Parang kandi-hindi naman ang sinasabi niya, no? Mismong mga parte ng DDS. Ano ba? sagutan nyo doon? Yun naman pong mga sinasabi nila, matagal na nating narinig yun. Yan. At puro naman yun batay sa wala silang personal na knowledge. Ay, oo. O kung hindi naman, yun ay gawa-gawa lamang ng mga binayarang testigo o mga testigong may sama ng loob kay Presidente Duterte. Attorney Panelo, Kaya hello. nga kahit hindi nga kahit nga hindi sakop ng ni PRRD, inaano kay PRRD, binibintang Mantakin mo namatay sa sakit. Biktima daw ng EGK. Di ba? Grabe. Namatay sa sakit yun, Namatay sa aksidente. Biktima ng EGK yun. Kung saan-saan nila pinagpupupulot, di ba? Tapos 32,000 daw ang naging biktima ni PRRD. Nasaan yung 32,000? 32,000 sa pangarap. Grabe naman. Si Sean Puto, magandang gabi. Narinig ko rin yung pahayag naman ni Attorney Kaufman, yung defense counsel ni dating Presidente Duterte. Ang sinasabi niya parang basically laying down the context just like what you're saying. Tayo kasi dito, sanay tayo sa rhetoric ni dating Presidente Duterte, pero yung mga tao dyan, hindi. Ang tanong, do you think explaining the context of the Duterte rhetoric will actually have an effect on the court? Ayun ang hindi natin malalaman kasi hindi naman natin nababasa ang isipin ng mga hukum. Antayin natin. Pero, alam po niyo, gusto ko i-list ng konti. Para sa akin kasi ngayon, yung hearing na ito, irrelevant ito Dapat ang concentration ay jurisdiction. Kasi parang pinapangunahan mo na, wala ka pa nga jurisdiction, di mo pa nare-resolve. Bakit nagdidista ka na? Yun ang gusto kong sana marinig sa defense. Question this court why it has assumed jurisdiction and it has set hearings when it has not Galing talaga finally ito, resolved the issue of jurisdiction, specifically the doctrine of principle of complementarity. Lahat ng member ng Estado, ng ICC, ay hindi sila pwedeng pumasok. Yan ang sinasabi ng batas nila. Makakapasok lang sila kung walang kakayahan ang bansang miyembro. Yan. Sobrang Oo. kakayahan na po natin pinakita. Pinakulong Ayun nga natin ng libo-libong mga kriminal. 2 presidente ang pinakulong natin. 2 senador ang pinakulong natin. Isang presidente, si Pima natin. Mantakin nyo, hindi naman natin talaga kailangan ng ICC dahil ang hustisya sa atin dito sa Pilipinas ay gumagana. Kaya nga tinanggal na yan Diba? Hindi na kailangan yung mga yan, kaya tinanggalan na ng jurisdiction sa atin yan. Kasi yung ICC, dapat lang yan sa mga lugar, sa mga bansa na walang gobyerno, walang hustisya. Pero tayo, tama si Atty. Panelo. Nakapagpakulong nga dito ng presidente. Diba? Diba si Erap noon? Nakulong dito. Si Gloria ba nakulong dito? May mga senador na nakulong dito. 'Di ba? Gumagana yung hustisya rito, gumagana yung korte sa atin. So kung si PRRD talaga may kasalanan sa mata nila, dapat dito siya nilitis. Total kaya naman dito sa Pilipinas. Si PRRD naman talaga wala namang planong tumakas. Haharapin niya naman basta dito sa Pilipinas. Kaso nga lang, ang nangyari talaga is politika talaga. Kasi kung sa ICC talaga, kung dadalhin talaga siya, sa tingin ko lang sa kanya, tingin ko lang dyan, is parang ang mangyayari, is mawawala, ang gusto nilang mawala, yung presensya ni PRRD dito sa Pilipinas, para mas lalong humina yung kaha ng mga Duterte, yun talaga ang gusto nilang mangyari. Hindi naman ganun ang nangyari, lalong lumakas, wala na, nadala na nila mantakin nyo, naging mitya pa yan yung pagkakadala nyo sa mga Duterte, kaya lalong maraming nagalit. Kaya yung pagkakadala nyo kay PRRD. Yung nagkabit ng krimen laban sa sambayan ng Pilipino, bakit sila nakikialam? Isang wala kaso silang pakialam na kinamit dito. yung ng isang Pilipino, laban sa Pilipino at ginawa sa Pilipinas, pero dayuhan ang lumilitis, dayuhan ang Tama. pakulong sa kanya ngayon. Yun. Kasi kung sinasabi nila maraming biktima si PRRD, bakit may banyaga bang biktima doon? Meron bang Amerikano na biktima? Meron bang anong biktima? May taga-ibang bansa? Wala naman. Puro Pilipino yun. So si PRRD, kung may kasalanan sa Pilipino, dito siya sa Pilipinas managot. Diba? Aminado naman siya. Kung sakali may kasalanan siya, magpapakulong siya rito
Oh. Hindi naman niya anuhin. Kasi natatakot naman sila kasi. Kasi alam naman nila kasi na tama lang yung ginawa ni PRRD. At yung mga ibinibintang sa kanya na mga inosenteng nadamay ng war on drugs ni PRRD, alam naman talaga na hindi naman siya talaga siya may gawa nun. Maaari talagang mapawalang sala siya. 'Di ba? Ganon dito, kaya ayaw nila dito. Kaya gusto nila dyan sa ibang bansa dahil friends nila yan. Oh. Kaya nga si PRRD, kahit sabihin natin wala ng ebidensya, kahit napakahina ng ebidensya dyan sa ICC, ayaw pa rin siyang pakawalan. Di ba? Bigat na bigat yung ICC na bitawan siya. Di ba? Attorney With the Panelo, cooperation of this administration. hindi po ba nag-rule na dyan ang ICC? No, I disagree. What you're referring to is the jurisdiction raised by the defense that since we have already withdrawn, you have no more jurisdiction, which was opposed by the prosecution by saying, no, you have residual obligation because we investigated prior to your withdrawal. Mali po yun. Yung parting yun, secondary defense lang yun. Ang dapat mo munang i-resolve, meron bang kakayahan ang bansang Pilipinas kung Yan. ito'y miyembro pa? O wala. Hindi nila nare-resolve yan. Pumunta kagad sila doon sa umatras kami. Walang jurisdiction. Pero yung sinasabi nila, nag-imbestiga daw sila prior to the withdrawal. Mali po yun. Kasi ang iniimbestigahan po nila noon, hindi yung preliminary investigation as contemplated by the Rome Statute. Ang iniimbestigahan nila, kung may kakayahan ba ang bansang Pilipinas na mag-usig ng mga kriminal. Dahil kung wala, papasok kami. Hindi nga ho nila na-resolve yun from the very beginning. It was also brought up by the prosecution that our own Justice Secretary and Ombudsman said that it is impossible to try the case here in the Philippines. Hindi po totoo yun. Dahil gaya na sinabi ko, kung totoo yung sinasabi nila, bakit tayo nakapakulong ng libo-libong mga kriminal? Bakit Tama. tayo nakapakulong ng dalawang presidente? Tama. Bakit tayo nakapakulong ng dalawang senador? Tama. Ang problema po sa kanila, sinasabi nila na si Duterte hindi mausig ng panahon na siya presidente. Tama sila kasi may immunity. Pero 3 taon na pong bumaba. Wala silang ginagawa. Hindi sila prosecute. Nung tinanong ang Oo. Department of Justice, bakit hindi nyo dinimanda? 3 taon na kayo. Ang pulis Kumbaga, kumilos lang naman sila simula nang inuupakan ni PRRD talaga yung administrasyon. Yung tingin ko simula nang inupakan ni PRRD at saka may mga nilabas-labas siya talaga ng mga impormasyon sa mga tao. Doon na talaga siya pinag-initan. Talagang kailangan mawala na dito to kasi nabubulilyaso tayo. Ano sinasabi dito ni Tigong sa atin, no? Pero pustahan tayo, kung tahimik lang si PRRD, wala, nandito pa rin yan hanggang ngayon. Hindi naman na rin talaga mapapatahimik si PRRD kasi si PRRD nakikita niya kung ano yung mali. Diba? sagot po nila ay wala silang ebidensya. So kung Patay. walang ebidensya, bakit mo isinuko sa bansang dayo para Oo. litisin ang isang Pilipino? Dahil po ang If I may ebidensya ay nabura na. Yun. Talagang pinipilit itong mga nag-i-interview kay Atty. Panelo, no? Dahil ang ebidensya ay nabura na. Talagang pinipili talaga nila. No? If I may add to what Seth said, ang sinasabi nila, walang police report, walang DNA, walang evidence. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Alam niyo po, yung nagsasalitang yan, siya isa sa mga kasabwat ng pagpapakulong at pag-aresto kay Presidente Duterte. Kaya ganyan Ako, Atty. Panelo, huwag mo nang pagkakausapin yung mga yan. kanilang naratiba. Pinagtatanggol nila ang kanilang mga sarili. Panghuli na lamang po, Attorney Panelo, hindi po kayo mabibigyan ng pagkakataon na tumayo sa harap ng korte kundi bilang observers lamang. Ano po ba ang magiging role ng Filipino legal counsels ng dating Pangulo? Hindi, sa ngayon kami nag-o-observe lang kasi create yung legal team ngayon lang. So wala pang para kami makapasok yan, kailangan maging miyembro kami ng defense. At Yung tono ng media, no? Mga halatang halata eh. Di ba? at pagpumayan, makakaharap kami. Ano naman ang masasabi nyo sa opening statement ni Attorney Kaufman? Kayo ba ay panig sa kanyang mga argumento? O
O Gaya kulang na sinabi ba? ko po, O gaya kulang? sa sinabi ko sa mga naunang nagtanong sa akin, yung pong nilatag ng prosecution, pati nung abogado ng biktima, ay isa-isang sinagot ni Attorney Kaufman. Walang punto na hindi niya sinagot at tama naman lahat ng kasagot. Ayun. So you're happy naman? Pinasinungaling, Palakpakan natin si attorney, ano? Ay, yung mga ganyan ng ano, yan ang mga gusto nating komento. Kasi yung ibang mga komento, ewan ko kung ayoko na lang magsalita. Pero meron pang kumukontra dito kay Kaufman eh. Di ba? Ay, nako. Ewan ko. Buti pa ito, hindi insecure. Madali sabi, pinasinungalingan niya lahat ng aligasyon laban kay Presidente Duterte. So in your assessment, the opening statement of Attorney Kaufman went well? Of course. Definitely. Sinagot niya na punto by punto, di went well. And have you guys, the five of you, the lawyers, na malalapit po kayo, no, sa dating Six of us. Sorry, Six six of of you us. guys. You're all also close friends of the former president. Are you also there to provide Attorney Kaufman and the defense team with some context or any additional information? May ganun po bang plano na mag-meet? Una-una, kami yun nandito dahil kaibigan nga kami, namin bigyan ng moral support. As is, create ang legal team the day before we came here. Kasi on our own talagang pupunta kami dito para bigyan bilang mga kaibigan. And the family decided na magkaroon ng isang legal team. So ang gagawin namin, after observing kung anong narinig namin, mag-meeting ko kami mamaya or after the 5-day or 4-day hearings, and then pag-usap na kami sa defense ni Presidente Duterte para mabigay namin sa kanila yung aming mga insights. Yan. So mga kababayan, mukhang may pag-asa at may balik si Pangulong Duterte. Yes. Ha? Kasi yung nakikita ko, kasi remember yung burden of proof. Ano ibig sabihin ng burden of proof? Sinong dapat magpatunay? Dapat ba si Kaufman patunayan niya na inosente si Pangulong Duterte? Hindi. Ang dapat magpatunay ay yung mga nag-aakusa na talagang involved si Pangulo sa malawakang patayan daw, di umano, sa Pilipinas. Inisa-isa nga ni Kaufman at sinabi niya nga dyan, kung may matinding namatay dahil sa war on drugs, bakit ngayon lang? Alam mo yun? Di ba? 3 taon, di ba? Dapat nakaposisyon pa lang siya doon, dapat inano na siya eh. O kaya, pagbaba niya, pagkatapos ng termino niya, dapat inaksyon na yan. Pero bakit pinalagpas pa nila ng pinalagpas? Sila din mismo, kung gusto nilang makasuhan si Duterte at managot, sila ang kikilos at maglalabas ng tunay na ebidensyang sinasabi nila. Kung 30,000, maglabas sila ng 30,000 na katao. Yun. Wala. Ang problema, yung ebidensya nila, napakahina. Yung ebidensya nila, di ba? May 30,000, wala naman. Ibig sabihin, bakit kay Pangulong Duterte lang? Ngayon nga daw, mas marami pang namamatay sa droga at may statistics siya dyan. May ebidensya siya na mas maraming namamatay ngayon kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte. So, pwede mo bang sabihin na dahil marami lang namatay, meron ng kinalaman ng presidente? Hindi po pwedeng maging basihan yon o ebidensya na kagad yon. You have to be specific. Sino pinatay? Tama. Sino? At meron bang direktang sinabi si Pangulong Duterte, itong kriminal na mga to, patayin niyo yan ng patayin. Oo. Malinaw nga sa sinabi ni Kaufman na more than doon sa mga binanggit ninyo na patsi-patsi ang kinuha ninyo. Chap-chap, ika nga. Napakarami pang mga sinabi si Pangulong Duterte na sinasabi niyang dapat gawin nyo na naaayon sa batas. Self-defense. At the same time, yun naman talaga ang pinalalabas ko. pag ginawa ninyo na naaayon sa batas, nasa likod yung Office of the President. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Philippines Trending News. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Syempre kay Attorney Panelo. Kayo mga katunay na masasabi nyo rito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.